Ang kwento ni Tomby. Nang mga panahong ito, naninirahan pa si Carlo kasama si Lolo Gino. Bagamat nakapagtapos bilang doktor, pero bata pa lamang, namamangha na ito kay Lolo Gino dahil sa pagiging antingero. Kaya nang pumanaw ang matanda, naipasa sa kanya ang lahat ng mga tangan nito. At nagpasya si Cardo na umuwi na ng probinsya para maglingkod sa mga kabarangay. Nang makauwi, gagad naman siyang sinalubong ng nakababatang kapatid na si Cassie. Buti naman kuya, nakauwi ka na dito sa atin. Miss ka na nila tatay eh. Tsaka syempre pati na rin ako. Wika ni Cassie. Kumpleto ang pamilya ni Cardo. Ito ang nagtulak sa kanya na mag-aral at manatili sa Maynila para samahan si Lolo Gino. Wala na akong dahilan para manatili pa sa Maynila eh. Kailangan din ako ng mga kabarangay natin. Lalo na tignan mo, buntis ka pa naman. Ang layo kaya ng ospital dito sa atin. Kaya kailangan na may doktor dito sa baryo. Tugon ni Cardo. Ayos yan kuya. Napakabuti mo po. Sayang, wala na si Lolo para marinig ang mga salita mo. Wika ni Cassie. Alam naman ni Lolo ang hangaring ko eh. At isa pa, masaya na si Lolo kahit nasaan siya ngayon. Nga pala Cassie, nasaan ang asawa mo nang makilala ko? Tanong ni Cardo. Kaagad namang tinawag ni Cassie ang asawa at pinakilala kay Cardo. Magandang gabi sa iyo, Cardo. Ako nga pala si Solomon. Madalas ka nga rin palang maikwento sa akin ni Cassie. Ikinagagal akong makilala ka. Wika ni Solomon. Kasabay ng pakikipagkamay sa bayaw. Napatango naman si Cardo. Ingatan mo si Cassie at magiging pamangking ko ah. Kung meron kayong kailangan, huwag kang mag-aatubiling sabihin. Masaya ako nakilala kita. Babalik na ako sa bahay at mamayang gabi. Dadalaw naman ako kila tatay. Tugon ni Cardo. Tumango lamang ang mag-asawa. Hinatid pa ni Cassie si Cardo sa labas ng tahanan. Nakangiting nagpaalam sa kanya. Pagkarating sa tahanan, kaagad niyang niligpit ang mga gamit at nagpahinga. Pagdating naman ng gabi, tumingin si Cardo sa bintana at naisipang bumisita sa mga magulang. Ilang sandali pa lamang, naroon na si Cardo sa tahanan ng mga magulang. Kaagad naman itong nagmano sa ama't ina. Pagpalain ka ng Diyos anak. Buti at naisipan mong dalawin kami. Nabanggit ni Cassie na dito ko na raw titira sa baryo natin. Totoo ba yon? Tanong ni Tatay Don. Opo tay. Dito na po ako titira sa probinsya. Wala na po akong dahilan para manatili sa Maynila eh. Gagamitin ko na lang po ang kaalaman ko para maglingkod sa mga kabarangay natin. Kamusta po kayo, tay? Nay? Tsaka, doon po ako titira sa dating bahay ni Lolo ah. Sa tabi ng bahay ni Cassie para mabantayan ko ang kapatid ko. Tugon ni Cardo.
Nang marinig naman ni Nanay Gina ang boses ng anak, lumabas ito at niyakap si Cardo. Mabuti naman at dito ka natitira sa atin, anak. Matagal na kitang hinihintay. Sa wakas ay makukumpleto na din ang pamilya natin. Wika ni Nanay Gina. Napangiti naman si Cardo sa sinabi ng ina. Matagal naman ang nais umuwi ng binata sa probinsya at makasama ang pamilya. Pero tiniis niya ang lahat ng iyon. Matupad lamang ang pangarap. Masaya po kung magkakasama na tayo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Dito na po ako titira sa baryo natin. Tugon ni Cardo. Matapos ang usapan ng pamilya, dumating si Cassie at kaagad nagmano. Kinabi ka na yata, kuya, sa pagdalaw kila nanay at tatay. Kumain ka na po ba? Tanong ni Cassie. Hindi pa nga ako naghahapunan eh. Bakit? Papakainin mo ba ako? Biro ni Cardo. Natawa naman ang kapatid. Inilagay ang baon sa lamesa. Mabuti naman at magdala kang pagkain, anak. Alam mo namang nagpapahinga kami ng tatay mo tuwing gabi. Madalang na lamang kaming kumain kapag ganitong oras. Wika ni Nanay Gina. Naghanda si Cassie ng pagkain para kay Cardo. Kaagad namang nagsalo ang magkapatid. Nagkwentuhan ang pamilya. Hindi naman masyadong nagsalita si Cardo. Masaya lamang itong pinapakinggan ang usapan ng pamilya. Matapos kumain, nagpaalam na si Cardo at sinamahan si Cassie. Habang nasa daanan, kaagad pinagsabihan ni Cardo ang kapatid. Bakit wala kang kasama? Buntis ka pa naman. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Nasaan ba ang asawa mo? Tanong ni Cardo. Natahimik si Cassie at napayuko. Itinuro ang asawa na abala sa pakikipag-inuman sa mga tambay. Hindi nagustuhan ni Cardo ang nakita. Kaya kagad niyang nilapitan si Solomon at tinapik sa balikat. Linti ka kasi. Uuwi rin naman ako eh. Bakit mo ba ako hinahanap? Hindi mo na ako kailangan sunduin. Pinapahiya mo naman ako sa mga kainuman ko eh. Wika ni Solomon. Akmang susuntukin na sana nito ang asawa. Pero inunahan na ito ni Cardo. Walang iya ka. Kung kapatid ko pa ang lumapit sa'yo, nasuntok mo pa eh. Ganyan ba ang gawain na magiging aba? Sigaw ni Cardo kay Solomon. Napayuko ang lalaki. Hindi makatingin kay Cardo dahil sa iya. Matapos ang nangyari, inuwi ni Cardo ang kapatid at pinagsabihan. Kuya, hindi ko alam kung kanino ko lalapit eh. Ayoko rin namang dagdagan ng problema nila tatay kaya pinagtsatsagaan ko lang si Solomon. Paliwanag ni Cassie. Napailing na lamang si Cardo. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ikaw ang magdesisyon niyan, Cassie. Hindi ako magdidikta sa'yo. Matanda ka na at alam mo na kung ano'y nararapat. Payo ni Cardo sa kapatid.
Niyakap ng mahigpit ni Cassie ang kuya at nagpasalamat. Tumangulang si Cardo bilang tugon at tinuwi ang kapatid. Nang maihatid si Cassie, umuwi na si Cardo at buong gabing nagmuni-muni. Hindi niya lubos maisip na magaganap ang nasaksihan sa kapatid. Nang maglaon, hindi pa rin mapalagay si Cardo. Pakiramdam niya ay may dapat siyang gawin. Kaya lumabas ito ng tahanan. Sinindihan ng tabako. Pinapakalma niya ang sarili. Hanggang sa biglang narinig niya ang sigaw ng kapatid. Mabilis siyang kumilos at pinuntahan ang kapatid upang alamin ang nangyari. Pagkarating sa tahanan ni Cassie, nakita niya itong umiiyak at nangangatog sa takot. Niyakap at pinakalma ni Cardo ang kapatid. Unti-unti namang nagpaliwanag si Cassie. Kuya, may dila sa bubong ng bahay oh. Ayun po. Kanina pa nga po sumasakit yung tiyan ko eh. Wika ni Cassie. Kaagad namang napatingin si Cardo sa bubungan. Doon niya nakita ang dila na malapit na sa tiyan ni Cassie. Anak ng... Kapatid ko pa talaga ang tinalo mo. Mali ang pinag-iinitan mo. Tumakbo ka na hanggat may lupa. Kasi pag naabutan kita, wala ka ng takas. Sigaw ni Cardo. Mabilis niyang hinubad ang tanga na sa Turcoronados. Iniligay ito sa leeg ng kapatid. Kuya, sino po bang kaaway mo? Ano po ba itong sinuot mo sa akin? Ngayon ko palang nakita to ah. Tanong ni Cassie. Pangontra yan sa anumang nilalang na manggugulo sa'yo. Dito ka lang muna. Titignan ko lang yung bubungan nyo. Tugon ni Cardo. Kaagad nitong niyakap ang kapatid. Matapos makausap si Cassie ay lumabas na si Cardo. Mabilis ang kilos na para bang kidlat. Dahil ito sa mutyang minana niya kay Lolo Gino. Bukod dito, napakalakas din ng mga pandama ni Cardo. Kumaripas ng takbo ang aswang. Pero alam niya kung saan ito papunta. Mabilis na kumilos si Cardo at sa isang iglap, naabutan niya ang aswang sa madilim na bahagi na lugar. Kaagad na hinarap ng binata ang aswang at sinakal. Nangatog sa takot ng aswang dahil sa biglaang pag-ilaw ng mga mata ni Cardo. Pakiusap, huwag mo ako papatayin. Hindi ko na ulitin ang ginawa ko. Hindi ko nagagambalain ang kapatid mo. Wika ng aswang. Siguraduhin mong tutuparin mo ang sinasabi mo. Dahil sa susunod na biktimahin mo ang kapatid ko. Alam mo na ang kalalagyan mo. Hindi ka naaabutan pa ng pagsikat ng araw. Maliwanag ba? Tugon ni Cardo. Tumango naman ng aswang at kumaripas ng takbo sa sobrang takot. Matapos makausap ang aswang, bumalik si Cardo sa tahanan ng kapatid. Sa puntong yon, kalmado na si Cassie. Kuya, buti naman ayos ka lang. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo eh. Akala ko kung ano lang nangyari. Pasensya na kuya.
Pati tuloy ikaw, naistorbo ko. Wika ni Cassie. Napabuntong hininga si Cardo. Bakit kasi mag-isa ka lang dito? Nasaan yung lasenggo mong asawa? Paano kung hindi ko narinig yung pagsigaw mo? E di napahama ka na. Tanong ni Cardo. Natahimik naman si Cassie at napayuko. Dahil maging siya ay hindi alam kung nasaan nga ba ang asawa. Ang totoo niyan kuya, hindi pa umuwi si Solomon mula kanina eh. Hindi pa siya napunta dito kaya mag-isa lang ako. Tugon ni Cassie. Napayukom ang kamay nito. Walang hiya naman oh. Cassie, gumising ka nga sa katotohanan. Nakuha niya pang pabayaan ka dito na ganyan ang kalagayan mo. Paano kung wala ako dito? Malayo pa sila tatay sa'yo. E di nakunan ka na. May ibabalik pa kaya ng paghingi niya ng tawad ang buhay niyong mag-ina? Sermon ni Cardo. Doon na nagsimulang mapaluha si Cassie. Hindi naman po ganun si Solomon noon kuya eh. Simula nung niliit siya nila tatay, tsaka lang siya naging ganyan. Gustuhin ko man kumalas pero paano ang anak namin? Lalaki siya na walang ama. Tugon ni Cassie. Patuloy pa din ito sa pag-iyak. Kaagad naman itong niyakap ni Cardo at pinakalma. Pasensya ka na bunso ah. Nabigla lang talaga ako. Hayaan mo. Kakausapin ko si Beaw. Baka sakaling malaman ko kung bakit siya nagkakaganon. Tahan na kasi. Baka mapano ka pa niyan eh. Wika ni Cardo at dinamayan nito ang kapatid. Ilang oras ang lumipas. Nakatulog na si Cassie. Kinumutan ito ni Cardo at binantayan hanggang sa dumating ang asawa ng kapatid. Nagulantang pa si Solomon nang makita si Cardo nakaupo sa kanilang sala. Beaw, kanina ka pa ba dyan? Pasensya na kanina. Ngayon lang ako. Si Cassie, kumain na ba siya? Nga pala Bayaw, pasensya na kanina. Dala lang ng alak yun eh. Hindi ko talaga sinasadya. Nahihiya na nga akong humarap sa'yo dahil sa nangyari eh. Wika ni Solomon. Seryoso lamang na nakatingin si Cardo sa Bayaw. Ayos lang naman yun eh. Bakit ba ngayon ka lang? Ano yung dala mo? Tanong ni Cardo. Napakamot naman sa ulo si Solomon at nilapag sa mesa ang dala. Mga pagkain Bayaw. Kanina nga pala. Kaya ako nag-inom dahil sa pakikisama. Diyaya ako ni paring Kaluit, isasama niya ako sa trabaho para maipasok eh. Kaya wala na ako nagawa kundi pumayag. Ito yung mga dala ko galing sa racket namin. Nagkargador ako sa gulayan para may pagkain kami mag-asawa eh. Nahihiya na ako sa tatay nyo. Sila lang lagi ang nagbibigay sa amin eh. Mula nung nawalan ako ng trabaho sa pagawaan. Paliwanag ni Solomon. Doon lamang naunawaan ni Cardo ang tinutukoy ng kapatid. Tumayo naman si Cardo at lumapit kay Solomon. Napayuko pa ito sa pag-aalala ngunit tinapik lamang ito ng binata.
Nauunawaan ko ang pinagdadaanan mo. Pasensya ka na nga pala kung nasaktan kita ha. Ayoko lang nakikitang nahihirapan ng kapatid ko. Hayaan mo na si tatay. Ganun lang talaga sila eh. Pagpasensyahan mo na lang muna. Pero andito lang naman ako para sa inyo eh. Wika ni Cardo. Niyakap pa nito si Solomon upang pagaanin ng loob. Napaluha naman si Solomon dahil sa kabutihan na pinakita ni Cardo. Nag-usap pa ang dalawa at para bang gumaan ang loob nito. Nasabi niya ang mga kinikimkim na sama ng loob na hindi masabi sa asawa. Ayaw kong magsabi kay Cassie. Ayaw kong dumagdag sa iniisip niya. Masakit para sa akin na makitang lumalabo na ang relasyon namin kaya nga ginagawa ko lahat para may salba eh. Mahal na mahal ko si Cassie pero ako mismo ang gumagawa ng dahilan para iwan niya ako eh. Wika ni Solomon. Hindi alam ng dalawa na narinig pala ni Cassie ang usapan. Naluwa ito at kagad na lumabas. O Cassie, gising ka na pala. Andito na ang asawa mo kaya uuwi na ako ah. Mag-iingat kayo dito. Bantayan mo Solomon ang asawa mo. Wika ni Cardo. Kagad itong umalis ng tahanan. Kinabukasan, nagpatuloy si Cardo sa misyon. Gamit ang minanang pera mula kay Lolo Gino, nagtayo si Cardo ng maliit na klinika malapit sa tahanan. Natuwa ang mga kabarangay sa ginawa ni Cardo. Marami sa kanila ang pumunta upang konsultahin si Cardo at sinuri naman sila ng binata. Bagaman hindi humihingi ng bayad si Cardo, ilan sa kanila ay kusang loob na nag-aabot ng tulong sa kanya. Bagamat tinatanggihan ito ng binata, pinipilit pa rin siya ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, tila naging biyaya si Cardo sa baryo. Ang mga donasyon ng mga tao ay ginamit ni Cardo upang makabili ng karagdagang gamit at gamot para sa mga kababayan. Naging maayos ang ginawang paglilingkod ni Cardo sa baryo. At nawala rin ang panggagambala ng aswang sa kapatid. Hanggang sa isang araw, isang pamilya ang dumulog sa klinika ni Cardo. Dala ang isang babae na labis na dinudugo. Cardo, patuloy na dinudugo ang asawa ko. Hindi namin alam ang dahilan. Pero nag-aalala kami para sa anak naming nasa sinapupunan niya. Pakiusap, tulungan mo kami. Wika ng lalaki habang umiiyak. Kaagad namang pinahiga ni Cardo ang babae sa kama at sinuri. Napansin niya na malusog naman ang bata sa sinapupunan ng babae. Kaya labis itong nagtataka kung bakit patuloy na dinudugo. Hanggang sa napagtanto ni Cardo, marahil isang aswang ang gumawa ng bagay na yon sa babae. Kaagad niyang pinainom ng halamang gamot ang babae. Pinahira ng langis ang tiyan ng buntis. Maayos naman po ang magiging anak niyo. Ito ang gamot na pampakapit para hindi pumalaglag ang bata. At ito din po, isuot niyo po yan sa kanya palagi. Proteksyon ito laban sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Wika ni Cardo.
Nagbigay naman ng katanungan ng ina ng babae nang makita ang binigay ni Cardo. Aba, iba pang ngontra ito sa aswang at iba pang elementong masama. Bakit meron kang ganyan? Doktor ka, di ba? Tanong ng matanda. Tumingin pa ito kay Cardo na may pagtataka. Hindi na po yun mahalaga, Manang. Narito po ako para tumulong sa mga nangangailangan eh. Magpahinga na lang po muna kayo. Wika ni Cardo. Tumangulang ang mga ito at nakinig sa payo ni Cardo ang mga pasyente. Matapos ang pangyayaring yun, hindi mapalagay si Cardo. Ramdam niya na meron na namang palihim na nanggugulo sa baryo. Hanggang sa isang gabi, tumambay si Cardo sa bubong ng tahanan para magmuni-muni at doon siya may nakitang kapre. Napakunot ang noo ni Cardo sa pagkakakita nito. Lalo pa nang tumabi ito sa kanya. Inabutan pa ito ng tabako. Kilala kita, Cardo. Simula pa ng pagkabata mo, binamatyagan na kita. Alam ko na ikaw ang magbigay ng katahimikan dito sa baryo natin. Bakit narito ka sa bubungan ng bahay mo? Meron bang gumugulo sa isipan mo? Tama ba? Tanong ng kapre. Napabuntong hininga si Cardo. Kampi ko ba o kaaway? Mapagkakatiwalaan ba kita? Wika ni Cardo. Humithit muna ng tabako ang kapre bago nagsalita. Maaari mo kong pagkatiwalaan. Pero depende pa rin yun sa'yo. Cardo, ihanda mo ang sarili mo. May panganib na paparating sa pamilya niyo. Lalo na sa kapatid mo. Alam kong makakayanan mo yon. Pero tandaan mo, andito ako para balaan ka. Pero wala akong magagawa para tulungan ka. Tugon ng kapre. Nang matapos magsalita ay bigla na lamang itong naglaho. Alam ni Cardo na may panganib na paparating dahil nabalaan na siya ng mutya. Ngunit hindi niya alam kung kailan darating ang dilubyo at paano niya ito paghahandaan. Paglipas ng ilang buwan, malaki na ang tiyan ni Cassie at malapit na ang tinakdang araw ng panganganak. Masaya ang mag-asawa. Pero ang ligaya ay biglang napalitan ng pagkabahala. Sandaling umalis si Cardo sa baryo upang bumili ng mga gamot. At dahil malayo ang bayan, inabot ito ng gabi sa daanan. Matapos makapamili, nagpasya na itong umuwi at pumunta sa tahanan ng kapatid. Pagkarating niya sa tahanan, nagulat siya nang wala ang kapatid na si Cassie at walang malay si Solomon. Nabitawan ni Cardo ang mga pinamili at kaagad nilapitan si Solomon. Solomon, gising! Hoy! Gumising ka! Nasaan ang kapatid ko? Tanong ni Cardo. Diyugyug niya ito at nagising naman si Solomon. Kaagad itong napahawak sa ulo.
Dahan-dahan itong sinalaysay ang nangyari. Bayaw, ang asawa ko, kinuha siya dito ng mga tao eh. Hindi ko alam kung sino sila pero ipinabibigay nila sa ito eh. Wika ni Solomon, sabay abot ng maliit na papel. Kaagad na binasa ni Cardo at nakalagay sa sulat kung nasaan ang kapatid at hawak ito ng isang malakas na aswang. Malalim na napubuntong hininga ang binata. Nakita pa niya ang Satur Coronados na binigay niya sa kapatid. Kaagad namang hinanda ni Cardo ang sarili. Nais pa sana ni Solomon na sumama sa bayaw. Pero kaagad tumanggi ang binata. Pinauwi na lamang ito ni Cardo sa mga magulang upang ipaalam ang mga kaganapan. Sinunod naman ito kaagad ni Solomon. Umalis na si Cardo at pumunta sa lugar na nakasulat sa liham. Dala-dala nito ang mga panlaban tulad ng buntot ng pagi, Satur Coronados, at ang mutsyang pinangangalagaan. Pagkarating sa lugar, kaagad nakarinig ng palakpak si Cardo. Nang tignan niya ito, galing pala yon sa pinuno ng mga aswang. Narito na ang aking hinihintay na panauhin. Mabuti at marunong kang sumunod. Wika ng pinuno ng mga aswang. Nasaan ang kapatid ko? Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit pinapunta niyo pa ako dito? Binihag niyo pa talaga yung kapatid ko eh. Tugon ni Cardo. Kaagad namang sumenyas ang aswang at nilabas ng mga kasamahan nito ang kapatid. Alam mo bang kanina pa kami nababanguhan sa kapatid mo? Kasing amoy niya ang hinog na langka. Kanina pa ako nanggigigil na kainin ng bata sa sinapupunan niya pero dahil marunong akong maghintay, nagpipigil lang ako. Tugon ng pinuno. Nakangiti pa ito ng nakakaloko habang hawak ang tiyan ni Cassie. Huwag na nga tayo magpaligoy-ligoy pa. Sabihin niyo na yung pakay niyo sa akin. Alam kong may kailangan ka. Ano ba yun? Nang matapos na tayo dito. Wika ni Cardo. Umismid naman ang aswang. Lumapit ito ng bahagya sa binata. Ang butsyang pinapangalagaan mo ang nais ko. Ibigay mo sa akin yan at makakalis kayo ng ligtas ng kapatid mo. Wika ng pinuno. Napangiti naman si Cardo. Sabi na nga ba eh, tama ang hinala ko. Sige, ibibigay ko sa iyo ang mutya pero ibigay niyo muna sa akin ang kapatid ko. Kilala ko ang mga gaya niyo eh. Tuso kayo kaya mahirap magtiwala. Wika ni Cardo. Kagad namang sumunod ang pinuno. Pinakawalan nila si Cassie. Mahigpit itong niyakap ng kuya. Matapos makuha ang kapatid, muling sinuot ni Cardo ang Satur Coronado sa kanya. Gumawa din ito ng ritual upang hindi sila masaktan ng sino mang nilalang na magtangka silang pasukin. Ibinigay naman ni Cardo ang mutya sa pinuno. Pero lingid sa kaalaman nito, peke ang binigay niya.
Nilagyan ito ng orasyon ni Cardo. Gumagawa lamang ito ng ilusyon. Ngumisi ang pinuno at sumenyas sa mga kasama. Pare-parehas lang kayong mga tao. Uto-uto. Bihagi sila. Sigaw ng pinuno. Sumugod ang mga nilalang sa magkapatid. Pero hindi nila magawang makalapit. Akala mo ba malilinlang mo ko? Kung tuso ka, hindi mo alam na mas tuso ko. Wika ni Cardo. Umiilaw ang mga mata nito na kasing liwanag ng kidlat. Nagulantang ang mga aswang lalo na nung kumilos si Cardo. Sobrang bilis at hindi nila namalayan ang bawat pagsugod nito. Sa bawat pagkilos, maririnig ang pagdaing ng mga aswang. Maging ang latigo ng buntot pagi maririnig sa bawat paghampas ni Cardo. At sa isang iglap, naubos ni Cardo ang mga aswang maliban sa pinuno ng mga ito. Kagad namang nagpalit ng anyo ang pinuno. Nasira nito ang pananggalang na ginawa ni Cardo. Cardo, pagmasdan mo kung paano ko papatayin ang kapatid mo. Wika ng pinuno. Akmang lalapitan na nito si Cassie. Pero umilaw ang Sator Coronados na suot-suot nito. Maging yon ay ginawa ni Cardo ng ritual upang mapangalagaan ang kapatid. Hindi makapaniwala ang pinuno sa bagsik ni Cardo. Lahat ng gagawin mo, napagandaan ko na yan. Hindi ako inutil na pupunta ditong mag-isa ng hindi handa. Kaya magdasal ka na ngayon. Kung marunong ka. Wika ni Cardo. Itinaas nito ang buntot pagi at hinampas ang aswang. Rinig na rinig ang langit-ngit ng buntot pagi. Kasabay ng pag-atungal ng aswang. Makikita na unti-unting nanghina ang pinuno. Ganun pa man, hindi ito basta-basta nagpatalo. Tumayo ang aswang. Mabilis na umatake kay Cardo na hindi naman namalayan ng binata. Dahil abala ito sa pag-asikaso sa kapatid. Tinamaan sa kanang braso si Cardo. At sa puntong yon, nabitawan nito ang buntot pagi na hawak-hawak. Kaagad na sinakal ng aswang si Cardo at nakita ang isang kwintas sa suot nito, kung saan tinatago ang mutya. Kaagad yung kinuha ng aswang. Doon nagsimulang manghina ng husto si Cardo. Tumilapon ito sa isang puno ng ihagis ito ng aswang. Nagulantang si Cassie sa nasaksihan. Lumapit pa ang aswang kay Cardo at muli itong inangat. Nang mga oras na yon, mas lumalakas pa ang nilalang. At nang akmang dudukutin ito ang puso ni Cardo, kagad kinuha ni Cassie ang buntot pagi. Buong lakas na hinampas ang pinuno. Kagad namang nabitawan ng aswang si Cardo at namilipit sa sakit. Nang makabawi ng lakas, tumayo ang aswang at dahil sa galit, nilapitan nito si Cassie, sinakalito at hinagis. Napahawak naman sa kanyang tiyan si Cassie. Nakita niya ang dugong umaagos sa hita. Nakita din yun ni Cardo kaya kahit sugatan, tumayo ito. Dinampot muli ang buntot pagi at nagdasal ng ritual. Muling nabawi ni Cardo ang mutya.
Paano mo nakuha sa akin ang butya? Paano mo nagawa yon? Sigaw ng aswang. Kahit nakuha mo ang butya sa akin, lagi mong tatandaan, ako pa din ang tagapangalaga nito at wala nang iba. Ako lang ang susundin ng tangan. Wika ni Cardo. Wala na itong sinayang na oras at kagad na pinahirapan ng aswang. Walang habas na pinagahampas ni Cardo ng buntot pagi ang aswang. Nang hina ito at hindi na napigilan pa ni Cardo ang sarili. At gamit ang sundang na may dasal at basbas ng simbahan. Sinaksak niya ang aswang sa puso. Nang masigurado na wala na itong buhay, nilapitan na ni Cardo ang kapatid. Kuya, yung anak ko, hindi ko nararamdaman na gumagalaw siya. Kuya, baka na paano na ang anak ko? Wika ni Cassie. Kagad namang sinuri ni Cardo ang kapatid. Kumalma ka, bunso. Dadalhin kita sa ospital. Magiging ayos din ang lahat. Hindi ko hahayaang mapahamak ang pamangking ko. Wika ni Cardo. Binuhat nito ang kapatid at mabilis na kumilos. Nang makarating sa baryo, nagulantang ang lahat nang makita ang kalagayan ng magkapatid. Diyos ko anak, anong nangyari sa inyo? Si Cassie, ayos lang ba siya? Na paano ang apo ko? Tanong ni Nanay Gina. Dalhin po natin si Cassie sa pagamutan, ay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mapapahamak ang kapatid at pamangking ko. Tugon ni Cardo. Inilapag niya sa higaan si Cassie at nilapatan ng paunang lunas. Kumilos naman ang mga kabaryo ni Cardo at kumuha ng masasakyan. Kagad na sinugod si Cassie sa ospital at inasikaso naman ito kagad. Habang nasa loob ng emergency room ang kapatid, patuloy sa pagdarasal si Cardo. Ilang oras ang lumipas. Lumabas na ang doktor na nag-asikaso kay Cassie. Kaagad na binalita ng doktor na nasa maayos na kalagayan na ito. Pero ikinalulungkot nitong sabihin, premature ang bata. Kaya nilagay muna ang sanggol sa incubator. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang mga ito nang marinig ang napakagandang balita. Nang mailipat na si Cassie ay nagpasalamat ito kay Cardo dahil sa pagsagip sa kanya. Nilapatan naman ng lunas ang mga sugat ni Cardo at naging masaya ang mga ito. Isang lalaki ang anak ni Cassie na pinangalanan nilang Calix. Makalipas ang mahigit isang linggo, nakalabas na sa ospital ang mag-ina. Ikwinento ni Cassie sa mga magulang at asawa ang kakayanan ni Cardo, maging ang lahat ng nangyari. Nagulat ang mga ito dahil hindi nila alam ang kakayanan ng binata. Nang dahil din sa nangyari, naging mas maingat si Cardo at mas naging mapagmasid sa baryo. Si Cardo ay tinuring na doktor na bayani sa baryo. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito, meron itong malakas na tangan na pinangangalagaan.
Nakatira ang maglolo na sila Bong at Lolo Mano sa liblib na barangay sa probinsya ng Iloilo. Bagamat malayo sa sentro ng lugar, hindi naman nagrereklamo ang binata dahil gusto din naman niya na manirahan sa bundok. Nagtayo sila ng kubo sa gitna ng kagubatan na tanging sila lamang ang nakatira. Magmula doon may namamagitan namang ilog sa mga kapitbahay. Kaya kahit papano, sa tuwing walang magawa si Bong ay pinupuntahan niya ang mga kaibigan. Puno din ang paligid ng iba't ibang mga puno at halaman na pangontra sa mga aswang. Ang bawat haligi naman ng tahanan, may boteng naglalaman ng kulay itim na likido na hindi matukoy ng binata ang laman. Maaga itong namulat na totoo ang kwento tungkol sa mga aswang, engkanto, at iba pang mga nilalang. Isa sa personalidad ni Lolo Mano ang pagiging totoo sa lahat ng bagay. Kaya bata pa lamang si Bong, iminulat na ito sa realidad na siya ay manunugis ng aswang sa lugar. Isa rin sa kinalakihan ni Lolo Mano dahil ang mismong ama ng matanda ay manggagamot. Bagamat hindi pumayag na manahin ang pagiging manggagamot ng ama, gumawa ito ng sariling paraan para makatulong sa mga kabarangay na binabalikan ng mga aswang sa lugar. Ang dahilan ng matanda na gawin ito ay noong isang beses, sunod-sunod na nakunan ang mga buntis sa lugar. Dahil sa sitwasyon, naintindihan naman ni Bong ang rason ng lolo. Isang beses, isinama siya ni Lolo Mano sa pagtugis ng mga pagala-galang nilalang. 8:00 ng gabi, dumayo ang dalawa sa karatig baryo kung saan naroon ang napapabalitang aswang. Bukod sa nagdudulot ng takot sa mga tao, mapaminsala rin ito sa mga alagang hayop sa lugar. Habang tahimik na nag-aantay ang dalawa, may nilabas na inunan ng bagong panganak na sanggolang matanda. Nanlaki ang mga mata at napatanong si Bong kung paano nakakuha ng ganitong bagay ang matanda. Ngunit hindi tumugon ng lolo. Inabisuhan lamang manahimik ang apo. Inilagay nito ang inunan sa dahon ng saging. Inilatag ng hindi lalayo ng 2 metro magmula sa pinagtataguan. Hindi pa man nakakalipas ang kalahating oras, may napakalaking itim na pusa na dahan-dahang nilapitan ng dahon. At sa puntong yon, inihagis na matanda ang hawak na lambat. Kasabay ng pagtakbo papalapit sa nilalang. Kahit nakakaramdam ng takot, tumulong si Bong sa paghawak ng lambat para hindi makawala ang pusa. Gamit ang punyal, itinarak ni Lolo Mano sa leeg ng pusa at nag-abisong kalaga ni Bong ang pagkakahawak sa lambat. Hanggang sa unti-unting nagugis tao na may pakpak ang pusa. Purong itim ang mga mata at may matutulis na pangil. Ito ang unang beses na makakita ni Bong. Hindi naman ito makatayo at iniinda ang natamong sugat. Habang nakatitig si Bong, nagwika ang lolo na tulungan siyang igapos ang mga paa ng nilalang at ibitin ito patiwarek. Kagad namang sumunod ng binata.
Ibinitin niya ang aswang sa matibay na puno. Nilagyan ng matanda ng pera-pirasong kahoy ang ilalim ng ulo ng nilalang na napaggigitnaan ng mga tawas. Nang masiguradong mahigpit na ang pagkakatali, nagyaya ng bumaba ang matanda. Habang naglalakad ang dalawa, napatanong naman ang binata kung bakit iniwanan na lamang ang nilalang. Hayaan na muna nating makalipas ang isang buong araw para malanghap ng aswang ang ilagay kong mga kahoy na may pangontra sa sikmura nila. Sa oras na hindi nila makayanan ng amoy, kusa nitong iluluwa ang itim na bato. Wika ni Lolo Mano. Hindi na nagtanong pa si Bong patungkol sa itim na bato. Nagpatuloy lamang ang dalawa sa pag-uusap hanggang makarating sa tahanan. Nang sumunod na araw, sa parehong oras ay muling bumalik ang maglolo kung saan nakabitin ang nilalang. Pagkarating doon, kaagad na lumapit ang matanda at gamit ang maliit na kahoy. Tinusok ang sikmura ng hindi na gumagalaw na nilalang. Bigla namang nahulog ang itim na bato. Kaagad itong pinulot ng matanda at inilubog sa botelyang puno ng bindeta. Kitang-kita ni Bong kung papaano ito nalusaw at ito ang dahilan sa pag-itim ng tubig ng bindeta. Ibinuhos ito ng matanda sa pira-pirasong kahoy at tawas sa tapat ng ulo ng nilalang at sinindihan. Dito na nagulat at napatanong si Bong. Wala nang silbi ang katawang yan. Hindi na makakabalik sa pagiging tao kung sino mang ang nilalang na ito. Tama lang na sunugin natin dahil isa naman siyang mapaminsalang aswang. Tsaka alam mo bang nakakaramdam din ng takot ang mga aswang sa tuwing nakakakita sila ng kauring iniihaw? Wika ni Lolo Mano, kasabay ng pagtawa. Nakaramdam ng takot si Bong lalo pat nagsisimula ng masunog ang uluhan ng nilalang. Napapikit na lamang si Bong sa bawat paglagutok ng balat ng nilalang na tila nililitsyon. Kasabay ng pagkasunog ay pagkalat ng lansa sa usok na buwabalot sa paligid. Hindi naman kagad umalis ang dalawa. Ngunit nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ni Lolo Mano at Bong. Nakutulala na lamang ang binata habang nakatitig sa nilalang. Samantala, nang masiguradong sunog na ang nilalang mula ulo hanggang sa tiyan, nagyaya ng buwaba si Lolo Mano. Nang araw na yon, mas tumibay ang paniniwala ni Bong sa aswang. Nanatili namang lihim ng dalawa kung saan ito sinasagawa. Maging ang paraan kung papaano nagagawang matugis ang nilalang. Dahil sa galing ni Lolo Mano, ni isang beses ay wala pang nakatuklas kung papaano nito nagagawang mahuli ang mga nilalang. Ang tanging alam lang ng mga tao ay kapag nagsalita itong gagawan niya ng paraan. Siguradong tuto pa rin yun ni Lolo Mano. Isang araw, nagpaalam si Lolo Mano na pupunta muna sa lugar ng kaibigan. May pupuntahan silang bundok para manguha ng anting-anting. Pumayag naman si Bong na hindi na muna sumama. Lalo pat maya't maya ang sakit ng ngipin at may sigaw rin sa bibig. Ituloy mo lang ang pagmumog ng tubig na may asin. Yan lang ang makapagpapagaling ng singaw mo.
Tsaka maligo ka rin na madalas sa po. Pabirong bika ni Lolo Mano. Matapos yon, umalis na ang matanda at nang tumingin sa relo si Bong. 5:00 na pala ng hapon. Dahil sa sobrang pananakit ng katawan, maagang sinara ni Bong ang pintuan at nagpahinga na ang binata. Hindi na rin nagawa pang bumangon para maghapunan at diretsyo nang natulog. Bandang 11:00 ng gabi, bigla namang nagising ang binata dahil sa walang humpay na pagkalabog sa bubong. Ngunit hindi naman ito bumangon at pinilit pa ring makatulog. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, hindi pa rin tumitigil ang nilalang. Dahilan para tuluyan ng mapabangon si Bong. Wala man sa wisyo para patulan ang nilalang. Tumayo na lamang ito at lumabas ng tahanan para itapon sa taas ng bubong ang daladalang minubog na tubig na may asin. Sa pagsaboy ni Bong, nakita naman niyang nabasa ng tubig ang pusang itim na naroon. Ganun na lamang ang pagkabigla nang makitang nagpagulong-gulong ang pusa pababa na tila nasaktan sa tubig. Bumulagta ito sa lupa. Bumalik sa anyong aswang. Ngunit para itong nalumpo. Bagamat itim ang balat ay mapapansin pa rin ang pagkasunog. Kahit may sugat, kulay itim pa rin ang laman. Napatitig si Bong dahil ang dating nasugatan ng lolo ay parehas naman sa laman ng tao. Kaya naman hindi maiwasang magtaka ng binata. Dahil dito, natulala na lamang sa harap ng nilalang. Hanggang sa dahan-dahan na itong tumakbo papalayo. Dahil sa biglaang pagsakit muli ng ngipin, hindi na niya muling pinansin pa ang papalayong nilalang. Bagkus kagad nang pumunta sa kwarto para itulog ang nararamdaman. Nang sumunod na araw, 7:00 ng umaga nakarating na si Lolo Mano. May dala itong karne ng baboy at inutusan ng apo na ibabad ito sa sukang may asin para may ulam sa tanghalian. Matapos itong magawa, nagkwentuhan naman ang dalawa sa naging matagumpay na lakad ni Lolo Mano. Bandang 10:00 ay bumalik na sa kusina si Bong para mag-umpisang magluto. Habang hinihiwalay ang karne sa pinagbabaran, napaisip ito kung ano ang magiging itsura ng karne ng aswang kung ibababad sa ganitong paraan. Dahil sa kuryosidad, ito ang nagtulak sa binata para umalis ng tahanan matapos ang pananghalian. Pumunta ito sa lugar kung saan tinatambak ng lolo ang mga nahuhuling aswang. Naroon ito sa tagumparte ng bundok. Doon matatagpuan ang mga nakapatiwarik na mga katawan ng nilalang na tila inihaw na tao. Hindi naman lahat ay sunog na sunog. Kaya may mga nakikita si Bong na pwedeng makuhanan ng kaunting laman. Hanggang sa napansin ni Bong na may bagong huli si Lolo Mano. Umuusok pa ang kahoy na katapat sa uluhan nito. Dahan-dahang pumanhik ng puno ang binata at tinarak ang dalang matulis na kahoy sa binti ng nilalang. At diretsyong binalot sa dahon ng saging ang nakuhang laman. Pagkarating sa tahanan, wala naman si Lolo Mano dahil pumunta ito sa palengke para bumili ng bigas. Kaya naman, gamit ang parehong binagbabaran ng karning baboy, inilublob niya ang nakuhang laman ng aswang.
Hindi kagaya sa karne ng baboy na walang nangyari sa laman. Biglang nasunog ang laman ng aswang na tila sinabuyan ng asido. Napakabaho ng amoy, kaya napakunot na lamang ang noo ng binata. Habang tinititigan, bigla namang sumagi sa isipan ng ginawang pagsaboy sa pusang itim ng asin na may tubig. Pareho ang naging kulay nito sa sugat na natamo ng aswang ng gabing yon. Dahil dito, naisip ng binata na asin talaga ang isa sa pinakamalakas na pangontra sa mga nilalang. Hindi pa man natatapos sa pagninilay ay diretso nang tinago ang ginawang eksperimento sa laman ng aswang. Dahil narinig niya ang boses ni Lolo Mano. Pagkapasok sa tahanan, naupo lamang ang matanda at walang imik kaya nilapitan nito ni Bong. Pagkahawak sa katawan ng matanda, nabatid ng binata na inaapoy ng lagnat si Lolo Mano. Inalalayan naman ito ni Bong para makahiga. Diretso na itong pumunta sa kusina para makapagpakulo ng herbal na gamot. Ipinainom niya ito kay Lolo Mano. Samantala, matapos mapainom ay nakatulog na ang matanda. Hanggang sa may pumuntang kabarangay sa tahanan at pinaalam na may bagong gumagalang aswang sa lugar. Ilang araw na rin namemerwisyo ng mga hayop. Lalo na ang ginagamit na kalabaw ng mga magsasaka. Warak ang dibdib ng lahat at hindi na natagpuan pa ang mga lamang loob. Kagad naman itong pinaalam ni Bong kay Lolo Mano. Ngunit sa puntong yon, tumanggi muna ang matanda dahil hindi kakayanin ng katawan na makipagbuno. Pagkarinig naman ni Bong sa sinabi ng lolo, nagboluntaryo itong siya na lamang ang pupunta para matulungan ang mga magsasaka. Pumayag naman si Lolo Mano. Binabaon nito kay Bong ang punyal na gamit sa panguhuli. May tiwala si Lolo Mano sa apo. Dahil maraming beses na itong nakasaksi kung papaano niya ginagawa ang pagtugis. Nagpapasalamat naman si Bong sa tiwala ng lolo. Kaya nilapit na lamang nito sa higaan ng matanda ang mga iinuming gamot at pagkain. Bago pa man makalabas ng tahanan, dilala ni Bong ang supot ng asin at isang galong tubig. Kasama ang lalaking pumunta sa tahanan. Pinuntahan nila ang barangay kung saan napapabalita ang gumagalang aswang. Pagkarating dito, kaagad na nagtanong ang binata kung sino ang pwedeng sumama sa kanya para hanapin ang kuta ng nilalang. May lalaki na lumapit at pabulong na nagwika ng, walang makapagsasabi kung nasaan ang aswang sa lugar na to. Nakikita mo ba ang dikit-dikit na bahay na yan? Maaaring isa sa amin ang nagpapanggap na tao lamang. Kinakailangan mong maging matalino bata. Wala tayong alam. Maaaring kausap mo na pala ang nilalang. Pero wala ka pang kamuang-muang. Wika ng lalaki. Dahil dito ay nagmasid si Bong sa mga taong naroon. Ngunit halos lahat ng mga ito ay wala namang pakialam sa kanya. Ni hindi man lang siya matitigan sa mata. Kaya naman naupo muna si Bong sa isang sulok. Hanggang sa naisipan na mamigay ng tubig sa mga naroroon. Alam niyang mahirap ang inuming tubig sa lugar. Kaya halos lahat ay tinitipid ang naiipong tubig. Nagbahay-bahay ang binata at nag-alok na maiinom na tubig.
Halos lahat naman ay naglabas na mapaglalagyan kaya natuwa ang binata. Nang maubos ang dalang tubig, muling bumalik sa kinauupuan ang binata at maiging nagmasid. Lingid sa kaalaman ng mga taong taga roon, hinaluan niya ng kaunting asin ang tubig. Kaya naman sa oras na magkaroon ng kakaibang reaksyon, sigurado ang binatang ito na ang aswang. Hanggang sa may isang lalaki na bigla na lamang nagsuka sa tapat ng mismong tahanan. Dahil sa nakita, nilapitan ito ni Bong. Sa paglapit diretsong nagibang anyo ang lalaki. Naging purong itim ang balat na tila nasusunog. Tinubuan ito ng napakalapad na pakpak at matutulis na ngipin. Patuloy pa rin ito sa pagsusuka at halata na rin na nanghihina. Kaya pinagmasdan itong mabuti ng binata. Patuloy din ang pagdating ng mga tao dahil bahagyang lumalakas na ang pagsusuka ng lalaki. Maya-maya pa, biglang nawalan ng malay ang nilalang at hindi na mapakali ang mga tao sa pagbibigay ng sariling opinyon. Muling lumapit sa kanya ang lalaking pumunta sa tahanan. Kaya nagpatulong na lamang ang binata sa pagbuhat. Mahirap na itong hawakan dahil sobrang init ng balat na tila niluluto. Gamit ang makapal na tela, dinala ito ng dalawa sa bundok kung saan tinambak ni Lolo Mano ang mga nahuhuling aswang. Bagamat hindi maaari na may ibang makapunta sa lugar, ngunit pinagkatiwalaan na lamang ni Bong ang lalaki at sinabing huwag ipagsasabi ang lugar. Matyagang binitin ng dalawa ang katawan. Matapos nitong magawa, ganun na lamang ang pagtitig ni Bong dahil umuusok pa rin ang katawan ng nilalang. Sa isip-isip ng binata, baka ang tubig na may asin ang dahilan ng pagkakasunog ng aswang. Maya-maya pa, gamit ang pamamaraan at orasyon na natutunan kay Lolo Mano, bumukas ang bibig ng nilalang at may lumabas na itim na bato. Pinulot naman ito ng binata at tuluyan ng nasunog ang katawan ng nilalang. Kagad naman niyang niyaya ang kasama na umuwi. Pagkarating sa tahanan, nilahad niya ang lahat ng nagawa kay Lolo Mano. Sinabi ng matanda na meron talagang natural na kakayanan ng apo. Bukod sa asin na pangkontra sa mga aswang, ang likas na kakayahan ng binata ang dahilan ng pagkasunog nito. Dagdag pa ng matanda, bahagyang mas malakas ang enerhiya sa katawan ni Bong kaya nagagawa niyang mapuksa ang nilalang. Bihira ngunit posible na gumamit ng tubig na may asin sa pagtugis ng aswang. Ngunit nakakagulat na napagana ito ng binata. Dahil sa mga nangyari, natuwa naman si Lolo Mano para sa apo. Samantalang ang kasama namang lalaki, muli itong inabisuhan ng matanda na kung anuman ang nasaksihan ay sarilihin na lamang dahil mapanganib ang mga bagay-bagay patungkol dito. Sumang-ayon naman ang lalaki na nagpakilalang Gaspar. Sinabing alam niya ang ganitong gawain dahil anak siya ng yumaong albularyo sa lugar. Magmula ng araw na yon, nabuo ang pagkakaibigan ni Gaspar at Bong. Nagkasundo ang dalawa na magtutulungan sila sa pagtugis ng mga aswang dahil gusto na lamang nito na manatili ang lolo sa tahanan. Alam niyang mahina na ang pangangatawan ni Lolo Mano dahil din ito sa katandaan. Habang si Lolo Mano naman,
Tanging gabay na lamang at payo ang nagagawa sa dalawa. Kaya naman sa tuwing nagtuturo ang matanda, patuloy namang nakikinig si Gaspar at Bong. Sa paglipas ng panahon, mas nakabisan ni Bong ang tamang timpla ng asin at tubig para hindi kagad maamoy at malasahan ng biktimang aswang. Doon lamang niya nalaman, marami palang nagwawangis na tao sa lugar. Kaya mas lalo naging mapanganib dahil laganap ang pangyayanggaw. Hanggang sa lumipas pa ang mahabang panahon. Dahil laganap na sa lugar ang batikan na manunugis ng aswang na si Bong. Marami ang dumadayo para humingi ng tulong. Sa tuwing may pumupunta sa tahanan, hindi nakakaalis ang sino man na hindi umiinom ng tubig. Samantala, ang lugar kung saan tinatambak ang mga bangkay ng aswang, wala pa rin nakakaalam. Maliban kay Bong, Lolo Mano, at kay Gaspar.